Kami po ay grupo ng Seventh-day Adventist at kami po ay nakikiramay sa pamilyang Ungsod. Actually, mga kapatid at mga kaibigan namin dito, hindi lang po ako ngayon, kundi pangalawa na to. Hindi ko lang naalala yung pangalan. Gerald, no? So, ako din dito yung nag-message nung 2020. Yan, no? So, panahon pa to ay COVID, mga kapatid at mga kaibigan. So, ngayon naman, actually, mga kapatid at mga kaibigan, hindi lang po dito kami nag-serbisyo ng namatayan, kundi meron din po tayo ditong dito sa may Kubay. Kubay ba? Pamilyang De La Rosa. No? So, dapat doon kami ngayon, pero mas binigyan namin ng pansin dito kasi nga ito po ay last night. No? Tinignan ko po doon sa tarpaulin, ang pangalan po ni nanay ay Aurora Ungsod. At pinanganak po si nanay noong August 23. Alam po ba ninyo, sabi ni Haring Solomon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 2, ang sabi nito, panahon ng kapanganakan. So, ipinanganak po si nanay noong August 23, 1934. Okay? So, tama po ang binanggit ni Haring Solomon na panahon ng kapanganakan. So, ulitin ko lang, ipinanganak si Nanay Aurora noong August 23, 1934. How about naman sa kamatayan? Ang sabi din ni Haring Solomon, panahon ng kapanganakan at panahon ng kamatayan. Kailan po namatay si nanay? October 9, 2023. So, panahon po ni nanay na siya po ay namatay noong October 9. May mga tanong tayo minsan, mga kapatid at mga kaibigan, bakit ang tao ay namamatay? At mayroon namang tao ay gusto nang mamatay. At mayroon namang tao din na huwag muna akong mamatay. Alam po ba ninyo, mga kaibigan at mga kapatid, papayag ka o hindi, ang buhay ng tao ay limitado. Tao ay limitado lang. Bakit? Kung tatanungin nga natin si Haring Solomon, si King David, sa aklat ng mga awit, 90 verse 10, ang buhay ng tao ay dapat 70 lang. No? Ilan ang edad ng tao, nanay? 70. Pero kung umabot ka naman ng 80, ay tulad nga po kang nanay, ay ang edad niya ay 89, ibig sabihin nanay, ay malaking bonus po to, kaibigan. Amen? Grabe ang bonus ni nanay, ilan? 19. Grabe, no? Sabi ni Brother Dong kanina, no? Ako, may liga ko sa Marites, eh. No? Sabi ni Brother Dong, sa edad ni nanay ay 89. Hindi ko alam kung makaabot pa ko sa 89. No? Yung mag-edad tayo ng 60, mag-edad tayo ng 50, malaking bagay na yun, nanay. No? Ang edad ko ngayon ay 40. Hindi ko alam kung 40 ba ako, Brother Dong. No? Hindi ko kasi, kasi sa height pa lang, mababa tayo. Pero bawi-bawi lang tayo, mga kapatid. No? Bawi-bawi lang tayo. Okay. Sa gabing itong mga kapatid, isa sa ating pag-aralan, ang tema po natin, ang panawagan at ang babala ng Diyos sa kanyang bayan. May dalawa po tayong topiko ngayon na ating pong pag-aralan. Una, ang panawagan ng Diyos sa kanyang bayan. Ang ikalawa, yung kanya pong mga babala. Ibig sabihin, bago dumating ang ating Panginoon, mayroon po siyang panawagan at mayroon po tayong babala. No? Pero, teka muna. Babalik muna tayo sa paglalang ng tao. Ang sabi nga dito sa aklat ng Genesis, chapter 1, verse 26, ang sabi dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Kanino tayo kalarawan at kanino tayo kawangis? Diyos. Ang ating Panginoon. Sabi ng ating Panginoon, lalangin natin ang tao ayon sa ating larawan at sa ating wangis. Kanino tayo kawangis at kanino tayo kalarawan? Sa ating Panginoon. Diyos. Teka muna, Brother Edgar.
baka magtatanong kayo sa akin, ito po ba ay literal na binanggit na talagang larawan o kawangis? Baka magtatanong kayo, bakit ganito yung itsura natin? Ito ba yung itsura ng Diyos? O, tingnan nyo yung katupan ninyo. Itsura ba ng Diyos to? Hindi, mga kapatid. Ang sabi dito na lalangin natin, sabi dito, at sinabi ng Diyos, lalangin natin ang tao sa ating larawan ayon sa ating wangis. Hindi po to siya literal na kawangis talaga at hindi din po siya literal na kalarawan natin ng Diyos, kundi yung kanyang karakter. Amen? Yung kanyang katwiran or righteousness. Alam po ba ninyo sa paglalang ng tao, kang Adan at kang Eva, sangayon sa pag-aaral, baka kung hindi man ako magkakamali, total marami naman ako ditong mga maalam din. Alam po ba ninyo ang taas ni Adan? Walang tao na hindi kilala pagdating kang Adan, yung tatay natin. Ilan po ba ang taas ni Adan? Si Adan, ayon sa pag-aaral ay, ilang kane, Brother Glenn? 16 feet. Isipin ninyo mga kapatid, no? Ilang height mo? 5'7". Mababa ka lang. Grabe. No, so ibig sabihin, sa paglalang ng Diyos sa tao ay talagang perfect na perfect. No? How about kang Eva, Brother Jar? Ang taas ni Eva, kung hindi rin ako nagkakamali, ay nasa 13 o 14 feet. No? So isipin ninyo mga kapatid, yung paglalang ng tao talagang napaka-perfect. Alam po ba ninyo, siguro ito yung tanong natin ba? Brad, nilalang ba ng Diyos ang tao para papatayin? Hindi. Hindi nilalang ng Diyos ang tao para lang papatayin. Kundi, tanong, bakit mayroon ba ang kamatayan? Walang kamatayan kung walang paglabag. Totoo hindi. Walang paghihirap kung walang kasalanan. Ang punot dulo nito mga kapatid, bakit mayroong paghihirap, bakit mayroong kamatayan is because of sin. No? Kung hindi lang nakalabag si Adan o si Eva sa pinagbabawal ng ating Panginoon, nasabi ng ating Panginoon na huwag kayong, ano nga to? Huwag kayong kakain sa pagkakilala ng mabuti at masama. Wala pong mansanas doon. No? Sabi nila mansanas daw yon. Hindi po yan totoo. Ang pangalan ng prutas ay, o ang kahoy, pagkakilala ng mabuti at masama. So, kung titingnan natin mga kapatid, kung wala sana sila, kung hindi lang sila lumabag, walang lamay ngayon. Diba? Wala sana tayong serbisyuhan. So, doon natin makikita mga kapatid, kung dahil sa kanilang paglabag, kaya mayroong kamatayan. No? Mayroong kamatayan. Ngayon, isa pa. Nung nilalang ba ang tao, saan ba tayo galing? Kasi marami kasing naniwala kayo. Ngayon, hindi ko naman alam, dito sa, ano bang lugar to? Dito sa lugar ng Barangay Pangiltigan. Lahat naman dito naniwala ng Biblia. Amen? Amen. Pero sangayon sa pag-aral ni Charles Darwin, ang tao daw ay galing daw sa, saan galing Brother Bodong? Unggoy. Galing sa unggoy. Sa bahay niyo. Pero nung tiningnan ko yung mukha ko sa salamin, mas gwapo pa ako sa unggoy. Pero titingnan natin, saan ba galing talagang tao? Ang sabi dito sa Genesis chapter 2 verse 7, at nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok ng lupa. At hiningahan ng kanyang butas ng ilong, ng hininga, ng buhay, at ang tao ay nagiging kaluluwang buhay. Ano daw? Nagiging kaluluwang buhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, mga kaibigan, tayo ngayon ay, ang tawag sa atin ngayon, ano nga? Kaluluwang buhay. Okay. Magano tayo ng mathematics, tama ba? Okay. Alabok plus hininga equals kaluluwang buhay. Maminus na natin. Alabok minus hininga equals kaluluwang patay. Ang tawag